Magandang araw po sa lahat na nakikinig ng aking vlog. Ito na naman po si Ball Square para sa Ball Square Basketball. Para sa araw na ito ay pag-uusapan po natin ang parating na laban this April 10, 2026. Ito po yung laban ng Ginebra San Miguel laban sa Magnolia Templados. Ang laban po ng Ginebra at saka yung Magnolia, laging inaabangan po ito kasi medyo malayo yung history nito, mahaba. So, yung Magnolia, sa lahat ng nakakalam, that is the franchise ng Pure Foods na pumasok ng 1988. And then yung Ginebra naman, I think yung Gilbis na pumasok ng 1984. So, yung history nito is masyado ng malayo o kaya masyado ng makulay. At the same time, yung mga fanbase nito, isa to sa dalawa sa may pinakamalaking fanbase. Now, hindi naman natin masisisi na malaki talaga yung fanbase ng dalawa na to, lalo na yung Ginebra. Kasi nga, halos 40 years na silang nasa PBA. At karaniwan sa mga fans nito, lalo na yun sa mga kabataan, naipamana na lang ng mga magulang nila yung fanbase na yun. So it started sa kanilang magulang and then eventually, naipasa nila sa mga anak nila. Especially mga bata ngayon. So ganun kalalim yung dalawang team na to, yung pinaka-fanbase. At bago ko simulan yung actual discussion natin dito tungkol sa ating preview and prediction kasi ito, nagkikahit lang ako na kung sakaling nagugustuhan yung mga ganitong klaseng content mag-subscribe po kayo sa aking channel kahit paano para makatulong po yung mga subscription to para lalo akong ma-motivate na gumawa ng mga ganitong klase pong content. Now, kung sakali pong kayo ay subscriber na, marami pong salamat. At sa mga subscriber na magsasubscribe sa aking channel, marami rin po salamat. Yun lang po. Okay po, start na po natin yung discussion. So, yung discussion natin, lagi ko itong, especially yung preview and prediction, sinisimulan ko lagi ito ng aking disclaimer, yung tinatawag nating description score. Ano ba tawag natin doon? Prediction score pala, sorry. Naging description score. So, nilalagay ko ito para ipawala kasi na, especially sa mga viewers, especially mga bago dito, kasi akala nila, kapag oras na nagsabi ako na ito yung sa tingin ko mananalo, na automatic yun na yun yung mananalo. Hindi po totoo yun. That is only my opinion. Now, ako naman bago ako magbigay ng certain prediction kung sino yung mananalo, binabasa ko muna yung mga matchup at saka yung kung paano maglaro yung kasalukuyang team. So, minsan nagkakaroon talaga ng mga problema na sabihin natin maglalagay ako ng mga matchup, tapos may mga player pala na hindi maglalaro. Siyempre, makaka-apekto yun sa outcome. So, ito lagi ko lang sinasabi na if you actually want to use yung sinasabi ko dito na probably something na pwedeng makatulong sa inyong hobby. Ako kasi hindi ko ni-encourage yun pero I'm not actually pinipigilan yung mga ganon. Hindi ko na-encourage pero hindi ko pinipigilan kasi buhay niya yun So kung nakikita nyo that is actually useful, yung mga data na sinasabi ko, you can use it. Pero magbibigay ako ng disclaimer na madalas pumapali yung aking prediction. So, yung prediction score ko at the moment is now 1-4. So, yung unang apat ko sumablay. Kasi siguro konti pa lang yung mga data ko sa mga team. Pero ngayon, medyo nakikita ko na yung mga laro nila So, yung last one, yung Rain or Shine at saka SMB. Ito yung April 8. Tumama ako doon. And actually, yung maganda doon kahit yung game plan na sinabi ko, even yung matchup ng mga sinabi ko doon, kung sino-sino yung magtatapat, tumama siya Karaniwan sa kanila tumama. So kahit paano, hindi lang yung actual final prediction o yung verdict ang talagang inaabangan dito. Minsan kahit yung mga game plan na sinasabi ko na dapat gawin ng bawat team o kaya yung sinasabi kong ito yung magiging matchup ng dalawa na to, kahit paano nang pinapanood ko yung actual game, ayun yung talagang ginagawa ng mga team. By the way, kung medyo naiingayan kayo sa labas, pasensya na, ganun talaga, maingay talaga kung saan ako nandun. So ayoko na, yung paulit-ulitin pa yung recording ko para makachempo ko na medyo tahimik. So, yung background noise, that is already part of my vlog. So, parang character niya na yun. Ngayong nasabi ko na po yung aking prediction score. Ito, punta na tayo sa tinatawag nating tail of the tape. Now, sa tail of the tape, nagbibigay lang ako ng mga trivia kung ano ba yung status ng isang team. Katulad nito, umpisa natin with the standing. So, ngayon, yung Ginebra, nakaka-4 na larusan sila. 2 yung panalo, 2 yung talo. At yung Magnolia naman, naka-5 games na sila. 3 yung talo and then 2 yung panalo. Now, if you look yung sa part ng Ginebra, yung win-loss niya, ito yung mga nakalaban niya ng unang 4 na laro. So, Macau, NLEX, Converge, SMB. Now, nanalo sila sa Macau at saka sa Converge, pero natalo sila sa NLEX at saka SMB. Now, yung sa SMB at saka sa NLEX, that was a very close game. Kaya kahit paano, kung matalo man sila, hindi na rin masama kasi maganda yung naging laro nila.
Now, regarding sa dalawang panalo nila sa Macau at sa Converge, ito medyo hindi tayo pwede magyabang ng konti kasi alam naman natin yung una, yung Macau. Nanalo sila sa Macau, napakahinang team ng Macau ngayon, parang ginagawa lang silang kuhaan ng panalo ng mga team. Yung sa Converge naman, malakas na team yung Converge eh. Ang problema ngayon, medyo magulo yung system nila. So una, nawala rin si Juan Gomez de Leano. So dahil ng injury, at the same time, yung pinupuna ng karamihan na yung coaching system is medyo magulo. So that is actually real on the part of yung Ginebra, Converge. So yung dalawang panalo nila ng Ginebra, pwede ko sabihin hindi ako masyado convinced o kaya hindi ako masyado bumilib kasi mahina nga yung team. Yung Converge malakas pero yun nga magulo. Pero yung dalawang talo naman nila, pwede ko sabihin na they could either go either way. Pwede silang manalo dun o kaya pwede silang matalo eh. So kahit paano maganda-ganda naman yung, pwede ko masabihin na maganda-ganda naman yung nilaro ng Ginebra San Miguel sa loob ng 4 na games. Punta naman po tayo sa mga nilaro ng Magnolia. Nakapaglaro na sila ng 5 beses at yung unang 3 laro nila is natalo lahat. So yung import nila doon, pinalitan nila, although nagagalingan naman ako kay Noni Omot, ang problema noon ay hindi siya center o kaya forward, is more like a wing. Siguro nakita kong bakit nila kinuha si Noni Omot kasi siguro umaasa sila na kaya na nilapot ang responsibility ng pagiging main center. Pero unfortunately, mukhang hindi kaya nilapot eh. So, yung si Noni Omot, although magaling siya na import, pinalitan nila ni Clint Chapman. Nang napalit ni Clint Chapman, nakuha na yung tinatawag nilang center o kaya forward na kailangan talaga nila at nanalo sila ng 2 sunod na panalo, that is against Macau at saka Terra Firma. Now, ang una man sasabihin dito, siguro may momentum na yung Magnolia kasi nanalo sila ng 2 sunod. Pwede na sabihin totoo, may momentum yung Magnolia, pero ang problema dito, yung 2 sunod na panalo nila, yung last 2 games, that was against Macau at saka Terra Firma. Yung Macau is, alam nga, sinasabi ko na kanina, medyo mahinang team. At ito naman Terra Firma, mukhang bumabalik na sa dating gawi. Now, yung unang 3 games ng Terra Firma, maganda yung pinakita nila, pero after that, mukhang ayun na, balik na sa dating gawi. So, kahit sabihin natin naka-2 sunod na panalo yung Magnolia, mas lalo kung dibilib sa panalo nila kasi medyo parang mahina nga yung 2 team na to eh. So, between the two, yung nilalaro ng Ginebra at saka yung nilalaro ng Magnolia at yung panalo ng Magnolia saka panalo ng Ginebra, parang mas gusto ko pa yung panalo ng Ginebra eh. Actually, parang mas gusto pa yung talo ng Ginebra kasi mas maganda yung nilalaro nila dito. In this case, pwede nating nanalo ngayon, sabihin na yung nanalo yung Magnolia ng 2, pero yun nga lang, kanino ba sila nanalo? Macau at saka Terra Firma. So, that is the tail of the tape para sa Magnolia. Okay po, magbubon na tayo sa mga tinatawag nating matchup dito. And then pasintabi lang ako naririnig yung mga nagpupokpok sa labas. May ginagawa kasing bahay dun eh. So, nasasagap ng mic ko. So, ganito talaga yung vlog ko, lagi maingay. At isa alam nyo ngayon na talagang totoong tao ay nagsasalita. At saka totoong environment. Kasi ngayon, majority ng mga vlog parang parang puro AI voice na lang. So at least kahit naririnig nyo parang pangit naman ng boses na nagsasalita. At sa alam nyo tao talaga nagsasalita. At saka yung environment ko talagang medyo punong-puno ng tao. So that's it. So ito po, dito po tayo sa tinatawag dating matchup natin. Ito may mga binago ko dito. This time what I'm going to do is I'm going to do yung tinatawag nating matchup ng offense at saka defense ng para sa parehong team. Ngayon, present ko to yung on the side of Ginebra, sila yung offense, and then of course yung Magnolia will go na defense. Now, hindi lahat ng player ilalagay ko lang dito yung mga player na mukhang i-score talaga. Yung sabihin natin, threat sa scoring. Now, for the first part, Ginebra will be on the offense, and then yung Magnolia will be on the defense. And then I'm going to start with Brownlee. So, kapag si Brownlee, ang nakikita kong babantay sa kanya dito, pag siya yung offense, on defense, ang tingin sa babantay sa kanya dito will be si Chapman. So, it's going to be import against import kasi it's important na ma-stop ng Magnolia si Brownlee sa sa offense niya eh. Kasi at the moment si Brownlee tinatawag natin pinaka-main offensive threat ng Ginebra. Kaya kung sakaling mapipigilan mo to, kailangan mapigilan mo siya. So, si Chapman ang babantay kay Brownlee directly para sa isang buong game kung Ginebra yung nasa offense. Yung second matchup naman, offense, defense, Ginebra, offense, and then ang defense. So, ang tingin babantay dito kay Rosario is si Ian Sanggalang. Ito yung medyo magtagal magkakilala at the same time, veterano na pareho. So, sila yung magbabantayan dito.
malamang all throughout the game sila yung magbantayan both on defense and offense. Yung third matchup sa offense, sa Barrientos, ang babantay sa kanya dito is si Lastimosa. Now, si Lastimosa, hindi ako ganun kabilib sa defense niya, pero yun nga lang, babad na babad to si Lastimosa eh. Actually, sa pag tinignan mo maigi yung mga minuto na nilalaro ng mga player ng Magnolia, sa local, dalawa lang talaga yung laging binababad ni Tenorio, si Lastimosa at saka si Lucero. So, kung siya yung point guard palagi dyan, ibig sabihin, ang main point guard din ng Ginebra ay si Barrientos, malamang sila yung magbantayan. Yung ating dalawang magbabantayan dyan. So, pwede ko sabihin na may mas magaling na defender sa guard sa yung Magnolia. Pero yun nga lang, ilalagay natin dito kung sino yung sigurado natin maglalaro eh. At yung maglalaro ng maraming minuto. And that is Lastimosa. Ang fourth matchup naman natin, defense-offense or offense-defense for Ginebra. Si Thompson, pag ang offense niya, ang tingin kong babantay sa kanya is si Lucero. Mali. Si Baroka. So, eto medyo mahirapan ng konti. Ako ang nilalagay ko nga sana dito, ang babantay kay Thompson is either si Kun o kaya si Andrada. Pero dahil hindi naman masyado predictable yung laro ng dalawa, o sabihin natin hindi natin alam kung ibabangko sila o paglalaroin. So, I opted na si Baroka na lang ilalagay kasi alam naman natin ni Baroka laging nasa floor. So, kahit paano binababad pa rin siya na LA Tenorio. So, this one medyo parang dihado ng konti yung Magnolia kasi alam natin na medyo mas mabilis si Thompson. Although yung laruan ni Thompson ngayon medyo hindi pa ganun kaganda kasi galing na sa injury. Pero I still think sila yung mag-match up dito. So, offense Thompson and then defense for Baroka. And then for the last one, sabihin natin offense is si Holt. Ang tingin kong babantay sa kanya dito is si Lucero for the defense. So parehong tangkad, mas matangkad si Lucero, parehong mabilis, pwedeng lumaro sa labas. So that is going to be the matchup, offense for Ginebra, defense for Magnolia. Ngayon nabanggit ko na yung para sa offense defense, yun nga yung offense yung Ginebra. Babalik na rin natin. Now, this time, it's going to be yung Magnolia yung nasa offense and then yung Ginebra yung nasa defense. Now, yung pinaka-first part nito, pinaka-first matchup nito, yung player, it's going to be sinong babantay kay Chapman. So, sa offense So, dito, ang tingin ko, hindi si Brownlee ang pagbabantayan ni Tim Cone kay Chapman kasi si Brownlee kailangan sa offense ng Ginebra ngayon eh. So, kung sakaling pagbabantayan pa si Brownlee kay Chapman, baka mas madali siya mapagod. So, yun ang iniiwasan natin. So, instead of Chapman, I think Tim Cone will opt to us or let Troy Rosario guard Chapman. Kasi Chapman, hindi naman siya yung mukhang malakas na player kahit sabihin natin 6'10". And I think Rosario can actually match this one. So this one, medyo sugal on the part of Tim Cone. Pero para makonserve yung lakas ni Brownlee, I think siya yung magbabantay kay Chapman. So yun yung assignment niya. For the second matchup, offense defense on the side of Magnolia. Sinong babantay kay Lucero? I think this will be Brownlee. So si Lucero, siya yung pinaka magaling na local ngayon sa Magnolia, at kung sakaling mapipigilan siya kahit paano, medyo mahirapan na yung tumakbo yung offense at defense ng Magnolia. Now, si Lucero, ang tingin ko magbabantay siya at sa kanya talaga si Brownlee kasi una sa tingin ko mas kaya ni Brownlee na bantayan si Lucero kasi medyo mas malaki siya ng konti at saka mas experiencado eh. At the same time, kung sakaling lumabas si Lucero, ang laro niya sa labas, kaya pa rin siyang puntahan doon ni Brownlee. So, hindi siya magiging problema. So, this is also another sugal na sa tingin kong gagawin ni Tim Cone. So, si Brownlee hindi niya pababantayin kay Chapman on defense, pero instead, babantayin niya si Lucero. Yung third matchup, ito yung matchup ng mga point guard. Ito nabanggit ko na kanina dahil parehong babad na babad yung dalawang to. So, si Lastimosa on offense, ang babantay sa kanya is si Barrientos. So, parehong maliit, parehong mabilis. So, ito yung magiging matchup ng point guard, both on defense and offense. For the fourth matchup natin, yung key matchup natin, sino yung babantay ka Sanggalang? Kasi kahit paano Sanggalang, ano pa naman threat pa rin yan Pag biglang nag-iinit yan, mahirap na. So, ito, ang babantay sa kanya dito is si Holt. At para sa huling matchup, sa offense-defense, offense on the side of the Magnolia, this is going to be Baroka at ang babantay sa kanya is si Scottie Thompson. So, yan po yung matchup ng offense-defense natin for both team. Again, prediction ko lang yan Prediction ko lang yan sa tingin kong magbabantayan dito sa game na to.
At bago tayo umalis sa mga player matchup natin, shoutout lang natin yung pwedeng maging magic bunot. So ito yung pwede natin sabihin na baka maganda yung maging laro, yung hindi masyado pinaglalaro o kaya hindi masyadong napapansin ng mga nakarang game, pero baka biglang maganda yung maging laro. Now on the side of Magnolia, probably si Chris Kuno nakikita ko baka maganda yung naging laro. Kasi yung second game ng Magnolia hanggang third game at saka fourth game, dumadami na yung minuto niya tumataas na pataas. Yung nga lang ng last game, hindi siya masyado naglaro kasi galing lang siya sa 3-on-3 tournament at baka pinagpahinga. On the part naman ng Magnolia, si Dorbert Torres, medyo lagi naman pinaglalaro pero yung minuto, hindi ganun consistent. So baka kailanganin siya dito kasi medyo maliliit yung Ginebra compared sa Magnolia So yung height niya is a need, so baka mas paglaruin siya dito. So itong dalawa na to nakikita ko magiging magic bunot, probably magic bunot para sa laro na ito. Okay po, let's now move on yung tinatawag nating game plan. Dito tinatalakay ko kung ano yung pwedeng maging offense-defense strategy ng bawat team. So unahin muna natin yung side ng Ginebra. So sa side ng Ginebra, yung offense nila, nakikita ko lang dito kailangan dahil medyo mas maliit sila ngayon. Yung outside shooting nila, importante na mag-connect. So wala namang problema dito on the side of Ginebra kapag medyo maganda yung laro nila, maganda rin yung shooting nila kasi marami sa kanilang shooter Si RJ Barrientos is a shooter, si Scottie Thompson is a shooter, kahit si Justin Brownlee is a shooter. So kailangan mag-connect yan kasi medyo dihado sila site, especially wala si Japet Aguilar. Probably wala si Japet Aguilar kasi alam ko parang sa tuhod yung problema niya natamaan yata yung tuhod niya. So kailangan medyo mas matagal-tagal na pahinga ngayon. So papasok sila sa game na to na medyo mas maliliit sila ng konti at of course merong malaking pure food yung import si Chapman. So yung outside shooting is important. Another thing na kailangan gamitin nila yung tinatawag kong run and gun light. So pwede naman sila mag run and gun. Ang problema lang kasi medyo yung iba sa mga player ng Ginebra medyo may edad na. Si Brownlee of course medyo may edad na. Sino pa ba? si Brownlee at saka si bata pa yung iba pero alam ko si Brownlee medyo may edad na 37 na yata. So pwede naman silang tumakbo pero yung nga lang hinay-hinay lang. Kaya nga nilagay ko lang dito run and gun light. Pagdating naman sa defense, ang nakikita ko lang dito na kailangan pigilan nila si Lucero. Meron din naman magaling yung score sa Magnolia, si Lastimosa, pero medyo inconsistent siya Si Lucero yung medyo consistent in terms of defense at saka scoring. Para siya rin yung pinakamagaling na pinaka-leader ngayon ng Magnolia, so ito yung dapat nilang pigilan. So pag napigilan nila ito, kahit paano, maganda-ganda na yung pag-asa sa kanila yung game. So that is for the offense-defense ng Ginebra. Pagdating naman sa Magnolia, yung offense defense nila, ito yung kailangan nilang gamitin. Sa offense, kailangan gamitin nila yung height advantage. So, mas malaki sila So, wala si Japet, probably wala si Japet Aguilar na sa Ginebra sa laro na to. Kailangan gamitin nila yung height advantage. So, si Chapman is 6'10", walang mas matangkad pa doon. And then, of course, meron din silang yung matangkad like Laput, na unpredictable yung laro. Of course, ito si Xavier Lucero is 6'6", matangkad din naman yan. Si Ian Sanggalang din, 6'7". So, gamitin nila yung height advantage nila kasi medyo lamang sila dito sa laban na yon. Yung second one is kailangan nilang i-attack yung inside kasi nga mas matatangkad sila ngayon Especially with Chapman na nagpapakita na mukha namang kayang lumaro inside-outside. So, that is for the offense para dito sa Magnolia. Pagdating naman sa defense, kailangan mapigilan nila yung pinaka heart and soul ng Ginebra ngayon, si Brownlee. So si Brownlee parang alam mo, ito yung pantagal ng import na ito ng Ginebra, kaya siya although import lang siya at hindi siya local, parang tinuturing na rin siya na one of the local. So kailangan pigilan nila si Brownlee sa defense. So that is the offense defense for Magnolia laban sa Ginebra for this game. And finally, nag-arrive na tayo sa tinatawag nating last part. Ito yung hinihintay ng marami, yung tinatawag kong verdict. Dito na ako magsasabi kung sino sa tingin ko yung medyo lamang sa laro na to. Now, ito aminin ko nang pinag-aaralan ko yung mga numbers kasi nire-record ko lahat yun Meron namang stats na makukuha ka sa PBA website And then iniisa-isa ko, tinitingnan ko maigi. Ako sasabihin ko sa iyo in terms of players, lamang na lamang dito yung Magnolia Sabihin naman natin magagaling yung player ng Ginebra, so especially yung first 5 local nila, magagaling yung mga yun, wala tayong problema dun Pero
in terms of depth, yung lalim, lamang na lamang yung Magnolia dito eh. Kasi yung second team ng Ginebra, ano lang sila eh, parang mga role player lang eh, katulad nila Ku, Stel, of course Norby Torres, and then Gray. Parang hindi mo masyado papansinin yun eh pag nasa loob. Hindi sila yung kasing level ng unang first five ng Ginebra. Now, pagdating naman ng Magnolia, although sabihin natin yung first five ng Ginebra, I probably think mas malakas sa first five ng Magnolia. Pagdating sa second team at saka sa third team, mas malalim kasi yung yung Magnolia. And take note, baka nakakalimutan na ng iba, yung fourth pick overall at saka yung fifth pick overall, nasa Magnolia siya. So si Chris Kuhn is actually fourth pick overall at saka si Yukin Andrada is fifth pick overall. Kung kinuha sila ng ganung kataas, ibig sabihin mataas yung upside at saka potential. Ang nagiging problema ko lang ngayon, parang hindi sila nagagamit ng tama. Especially Yukin Andrada, nang hinayang ako eh. Pag nanonood ako ng Magnolia, tapos hindi ko siya nakikita nagagamit. Kasi napanood ko si Yukin sa NCAA, magaling eh, sayang siya. So I think that is the problem. So pwede ko sabihin na yung Magnolia in terms of depth, lamang na lamang sila, pwede na lang gamitin sa advantage nila yon para tumakbo rin. Pero yung naging problema, I think si Tenorio, hindi pa niya nagagamit ng gusto kung anong roster niya. So that is going to be a problem pagdating ng game na to. Now yung sa Ginebra naman, ang problema nila dito is of course medyo maliit nga sila ng konti. Lalo na wala pa si Japet, tapos si Brownies medyo maliit rin eh. Para import kasi ngayon unlimited yung height sana. Pero 6'7". So mas pinili ni team ko na dun siya sa komportable na laruan. So wala namang problema doon. So parang to eh. Parang pag tinitimbang mas malalim yung depth ng Magnolia, pero yung tinatakbo naman ng laro ng Ginebra is actually mas maganda. Which is understandable kasi si Brownie naman parang yan eh, local na rin yan eh. So alam na niya yung system. Now, ako ang pagbabasihan ko dito ng verdict ko is yung mga nakaraang games nila. Now, katulad kanina nang pinakita ko yung record ng panalo-talo nila, yung panalo ng talo nila, especially yung panalo, hindi masyado convincing, pero mas maganda yung nilalaro ng Ginebra. Kasi yung sa Ginebra, kahit natalo sila I think sa NLEX at saka sa San Miguel, maganda yung nilaro nila doon. Pwedeng may panalo pa na sana nila yon. Now, in the case naman yung Magnolia, na ipanalo nga nila yung huling dalawang games nila, that was against Macau naman at saka Terra Firma. And then, hindi rin ako naganda sa laro nila eh, lalo na sa Terra Firma. Actually, sa Terra Firma, parang lamang pa nga yung Terra Firma nun eh. Pagdating na ng second half, parang bilang, parang nawala sa sarili yung Terra Firma. At yun nga. So, hindi ko sinasabi hindi sila deserving ng panalo na yun. Pero yun nga lang, if you're actually going to say na nanalo sila ng dalawang sunod na game, kailangan tingnan mo kung ba sila nanalo, Macau Terra Firma. So, yun yung maging basehan ko ng ko dito, ng verdict ko kung sino yung mananalo. I think this is still a very close game, pero I'm going to go on how the team plays at this moment. And I think yung Ginebra is actually playing better than Magnolia. Mas magandang laro nila, although I think Magnolia is mas malalim o mas marami silang player na magaganda sana. Yun nga lang, hindi masyado nagagamit. Yun nga, nabanggit ko kanina, si Kuhn at saka si Andrada is very high pick yun eh, pero parang hindi sila masyado gamit talaga. O hindi nila alam kung ano yung role nila. So sayang, parang medyo nasasayang. So in this case, ang birdie ko dito, ang odds na ibibigay ko is 51-49, and then ang tingin ko mananalo dito will be Ginebra. So yan. Yun, marami na nagalit sa akin dito. Hindi, lang to, opinion ko lang naman to. Kung baga, binabasa ko lang yung baraha. So, sa pagkabasa ko ng baraha, I think, even if parang bihado yung Ginebra in terms of manpower, babawi sila pagdating sa laruan kasi I think mas maganda yung laro nila. Nilalaro nila yung kung paano sila maglaro ngayon. So, that is my verdict. Ginebra will probably win their battle against Magnolia. At natapos na naman po ang aking vlog. So, maraming po salamat kung pinanood nyo, pinakinggan nyo lahat ng mga sinabi ko. Okay, again, papaalala ko lang kung nagugustuhan nyo po yung mga ganitong klaseng content. Mag-subscribe na lang po kayo. Malaki po yung may tutulong na para sa akin channel. Again, till next time po, maraming pong salamat.